Alright, today mag-unbox tayo ng parcel from Shopee. Ito yung binili kong wireless HDMI transceiver. Binuksan ko na ito kanina sa harap ng rider para ma-sure kung ito nga yan. So ito naman ay authentic. Nang makita ko yung parang pinaka-box niya na silyado pa. So, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Binili ko na yung bayad at malis na ako. So, ito yung Lemoril R200 wireless video transmitter and receiver kit. So, binili ko to para magamit sa susunod na event namin dahil gagamit ako ng multicam recorder and live streamer, yung YOLO Box Mini. May isa akong mirrorless camera at kakabit ko yung sa rig, pinaka main camera ko, and then meron din akong PTC camera, yung 10 Beo Tebo 12U. Yun yung gagamitin kong fix camera, pero wirelessly nakakonect doon sa aking camera, multi-camera switcher. So buksan na natin para malaman natin kung ano yung laman ng box na ito. So ito lahat yung laman ng box. Meron siyang manual at meron siyang mga foam and boxes. Tapos ito yung dalawang unit niya. So ito yung transmitter at ito naman yung receiver. So meron siyang quarter 20 red hole sa ilalim. So tapos meron siyang kasama ng battery. Okay. So kagandahan dito kaya ako nagustuhan is meron na siyang kasamang battery. At ayon sa manual, ang kanyang delay o latency is 0.08 seconds lang. So malalaman natin sa actual na scenario kung talagang ganoon yung delay niya, maliit lang. Pero in the meantime, i-unbox natin to. So meron siyang kasamang hot shoe. So ito yung kakabit natin sa ating rig or sa camera para siya ay so ganito siya. Yan. And also, pagkakalam ko, meron siyang antena. Bakit? Supposed to be, dapat apat yan. Ito. So bali meron siyang apat na antena. Ikakabit dito. Okay. So dito rin. The problem kasi dun sa unang setup na ginawa namin is gumamit kami ng mahabang HDMI cable. Pero very hassle yung ganong sistema kasi na limitado yung range, limitado yung layo, tapos natatalisod pa kung minsan yung wire, kaya
delikado na baka mabagsak yung camera sa tripod. So ikabit natin yun. Umilaw na siya. So ibig sabihin na-detect yung kanyang power supply. Okay, so gumana. So napakarami niyang kasamang mga accessories. So ito yung yung plug para sa wall outlet para sa kanyang charger. So may charger siya. Ito yung charger niya. Maliit lang. So mamimili ka lang kung ano yung appropriate na plug para sa gagamitin mong charger. Ito rin meron yung EU type. So US, pwede rin sa Pilipinas. Tapos may additional, ito pa isa yung hot niya para dito. Okay. So dalawa pala yung charger niya. Tapos ang dami niyang kasamang ito mga another plug, 3-prong plugs. Tapos ang dami niyang kasamang mga yan pa siyang kasamang HDMI to mini HDMI. Definitely parang hindi ko magagamit to dahil micro HDMI yung video port ng aking Canon M50. Okay, may isa pala dito. So isang HDMI standard to micro HDMI at saka isang HDMI standard to mini HDMI. So ito yung dalawang HDMI na kasama niya. Tapos cables for charging, USB-A to Type-C, dalawa. And then ito yung kanyang HDMI to HDMI, male HDMI, dalawa ito. So flat type ito, standard HDMI, dalawa. So yun lang. Very impressive yung kanyang build quality dahil although plastic siya, hindi naman siya mukhang hindi siya mukhang cheap na plastic. So ito sa ilalim yung kanyang battery release, pipindutin lang. Yun na. Okay. So kita ko pa siya natin testingin natin kung nasaan yung kanyang power. So ito yung on off niya. So dalawa pala yung kanyang power source. Pwede sa type C. Ito yung charging siguro. Or I don't know. Meron din siyang additional DC 12 volts power in, booting. Dito sa kanyang transmitter, dalawa yung HDMI niya. HDMI in at saka HDMI out. So posible ito yung niya, loop. Tingnan natin kung mag-prepare silang dalawa. TX. So TX01 RX15. So meron siyang mga channel na so hindi ko alam kung paano. Yun, nag-pair siya. Automatic pairing pala siya. So pareho siyang nasa channel 36. Okay. So nabili ko ito sa Shopee na halagang 7,586. Mas mababa doon sa isang nakita kong shop, online shop na 8,700. So mas mababa ito ng 1,000.
Kaya binili ko na kesa dun sa Lemurel 100 Plus o R100 Plus. So may battery din yun, pero ito yung nagustuhan ko dahil sa latency niya na 0.08 seconds. Samantalang yung Lemurel R100 Plus ay 0.12 second ang latency niya. Okay, so parang hanggang dito na lang muna ang ating unboxing. And sa next video ko, testing ko ito doon sa PTC camera ko at kakabit sa YOLO Box Mini for initial testing para malaman ko kung ito ay okay ba talaga sa initial testing. And then sa susunod na mga video ko sa actual multicam live streaming and video coverage sa PICC, malalaman natin ang talagang galing nito. Okay, thank you for watching. See you next time.